Magandang araw mga boss. Kumusta po kayo lahat? Ngayon po mga boss, ang gagawin ko, patabaan ko ito mga boss. Ito aming sili oh. Ito aming siling Taiwan. So malalaki na ito mga boss oh. Ano na ito siya? Flowering stage ito. So, ito mga boss panoorin nyo kung anong pataba ito ang gagamitin ko at kung ano yung ratio. Ito mga boss yung yung binabad natin na pataba ito. Ito. Ang laman nito 5 kilong complete triple 14 at 3 kilong urea. So ibig sabihin ang laman nito bali 8 kilong pataba. Ibinabad sa 16 liters na tubig. So yan mga boss ang ratio ha. So ngayon, kukuha tayo dito ng isang latang sardinas. Ito. At itimpla natin dito uli sa 16 liters na tubig. Ang laman nito mga boss, 16 liters na tubig ang laman nitong balde nito. So dito natin siya ilagay. Dahil dalawa balde natin na pinagbabaran. Yan. Ilapit natin ng konti. At syempre haluan natin ito ng calcium nitrate at potas. Ito mga boss yung yung potas 0060. So yung isang latang sardinas na binabad, haluan naman natin itong kalating lata ng sardinas na 0060 potas. Dahil ang aming sila ay flowering stage sa ito mga boss. Kaya kailangan na ng potas. Ayan. At ito naman yung calcium nitrate tropicot. Ayan. Kalahating lata rin ng sardinas ang ihalo natin dito sa 16 liters na tubig. Yan. Ayan. So ayan mga boss ang ating timpla ng pataba. Isang lata ng sardinas na binabad, nilagay dito sa 60 liters na tubig. Hinaluan ang kalahating lata ng sardinas na 0060 potas at kalahating lata ng sardinas na calcium nitrate dahil yung sili namin ay flowering na. Transplant ito noong June 28. So ngayon August 10 na. So, ibig sabihin ang edad nito ngayon 42 days. Ito aming siling Taiwan. Ito yung variety ng Red Hot F1. At ito naman yung pangdilig natin, latang sardinas na maliit, isang takal ito sa bawat puno. So haluin mo natin tumabos para matunaw bago idilig. Ito na mga boss yung yung step number 3 ng pagpataba ko rin sa sa aming siling Taiwan. Doon sa ating mga boss na lagi nagko-comment sa ating mga video at nakasubaybay sa mga video ina-upload at ginagawang planting guide, itong aming step by step. Mga boss, ito na yung step number 3. So baka magtaka kayo bakit madalang ako magpataba. Kasi mga boss, itinan nyo masili, hindi naman kailangan patabaan ng linggo-linggo. Ay mataba naman. At saka gumagamit din ako ng foliar, kaya hindi naman siya ganoon kadalas patabaan. So sa loob ng 42 days, ito pala yung pangatlo kong pataba. Patlong beses. Kasi tingnan nyo yung tanim mga boss, hindi naman pwedeng patabaan ng linggo-linggo yan at masisira naman. Dahil natataba naman. So yan mga boss ang pagkakarga ng pataba, nakadepende sa itsura ng tanim. Hindi ko ngunit sinabi na weekly ay magpataba, ay bibirahin mo naman ng linggo-linggo. Ay hindi po ganoon, hindi pwede. Masisira yung tanim. So kailangan ang pag-apply ng pataba ay titingnan natin yung estado ng ating tanim at klase kung talaga bang nangailangan siya ng pataba, edi magpataba tayo.
Ngayon kung hindi naman siya nangangailangan pa, edi wag natin patabaan. So yun lang sa mga boss natin, mga baguhan. Lalo doon sa mga viewers natin na ginagawang step by step ang pag-alaga namin ng sili, itong pagpapataba namin. Mga boss, ito na yung step number 3 ng pagpapataba namin. Sa edad na 42 days, ang aming variety, ito yung Red Hot F1 na gawa ng Swiss seeds. So ayan mga bossing. So ngayon mga boss, ang dilig naman natin to, isang ganito lang sa bawat puno. Isang ganito lang oh, yan. Lagi nyo lang mga boss tandaan na pag nagdilig kayo ng pataba sili, ah, wag nyo binabasa ng pataba dito. Itong punong-puno, wag nyo basahin ng pataba. Ingatan nyo na wag mabasa kasi pag lagi nyo binabasa yan, eh masisira naman yan. Magkakamatayan yan. Tapos pagka tinamaan ng punggos yan, at saka ng southern blight, eh di bacterial ulit agad dahil maglalanta. Wala nang gamot. So, hindi ganun mga boss. Huwag babasahin yung puno para hindi magka-problema yung sili nyo. Ganyan lang kasimple yan eh.
Lalo pag ganitong medyo matapang na yung timpla ng pataba. Kasi nga sili malaki na at flowering na siya. Kailangan medyo ingat lang. Dito mga boss, madalang ko sa patabaan to. Halos every 2 weeks lang. Kasi gumagamit kami ng yung foliar. Na-upload ko na yung video ng yung brand ng foliar na ginamit namin dito. Nutriband ng Allied Botanical. Kaso lang medyo mahal mga boss yung foliar na yun. Hindi siya foliar na mumurahin. Kasi 1 kilo niya mahigit 500 eh. Medyo mahal. Hindi siya sa mga gardening na mga backyard lang na maliitan lang. Kung wala rin budget na gaano malaki, hindi siya advisable masyado. Kasi medyo mahal. Magkano yung Crop Giant tsaka Hyper 300 lang. Laki ang diferensya, halos kalahati. Kaso lang kakaibang naman. Kakaibang benepisyo naman ng tanim ng halaman ang nakuha doon sa Nutriband na yun. Mahusay naman talaga, Kita nyo naman mga boss, yung ipik ang talab, oh. Ang ganda ng talab sa dahon, malalapad ang dahon. At saka, madalang kami nagpataba. Pagitan lang 2 linggo, tingnan nyo, oh. Ang lalapad ng dahon, oh. Mataba yung sili, oh. Walang problema. So, yun lang, kahit na medyo mahal siya. Mahal siya, pero naman, sulit naman yung, yung pirang ipabibili nyo. So, ayan mga boss. Ito na yung step number 3 ng aming pagpataba dito sa aking siling Taiwan. So, abangan nyo lang mga boss sa next update ito. Hanggang dito muna tayo mga boss. Bye bye muna. Bye bye. Abangan ang next video.